Ang kahusayan ng mga Pilipino ay sadyang nakakamangha at nakapagpapabigla sa mundo. Noong Pebrero 2026, isang matinding insidente ang naganap sa Iran. Ipinagdiwang ni Pangulong Trump ang kanyang tagumpay at agad namang naghanda ang Iran para sa isang mabilis na pagganti. Hinarangan ng Iran ang kipot ng Hormuz na naging dahilan upang makulong ang napakaraming tanker sa kipot. Ngunit may isang barko lamang ang nakatakas sa kipot na iyon at ito ay isang tanker ng Pilipinas. Nagulat ang buong mundo at napansin ang Pilipinong tanker na ito. Paano nga ba ito nakatakas sa kipot? Ngayon, ikukwento ko ang buong pangyayari. Noong Pebrero 1, 2026, ng umaga, sa Ras Tanura, Saudi Arabia, ako, si Kapitan Jose Joe de la Cruz, ay nakatingin sa planong paglalayag sa tulay ng aming 300,000 toneladang VLCC tanker, ang MV Lapu-Lapu. Karga ang 2.8 milyong bariles ng krudo. Nakatakda kaming dumaan sa kipot ng Hormuz kinabukasan ng umaga patungong Pilipinas. 15 taon ko na bilang kapitan at ang ruta na ito ay parang ikalawang tahanan na para sa akin. Nagkakarga kami ng krudo sa Gulpo ng Persya, dumadaan sa Hormuz, papuntang India, pagkatapos ay sa kipot ng Malacca at sa wakas ay sa Pilipinas. Taon-taon, mga 10,012 beses kaming dumadaan sa rutang ito. Ang Gulpo ng Persya na nakikita ko mula sa bintana ay tahimik. Sa ibabaw ng abot-tanaw, makikita ang mga tore ng iba pang tanker at ang mga ilaw ng malalayong platform ng langis ay kumikinang tulad ng mga bituin. Pumasok sa pinto ng tulay si unang opisyal Mark Macreyes, isang 41 taong gulang na veteranong opisyal na karaniwang kalmado at mahinahon. Ngunit sa gabing iyon, ang kanyang mukha ay may kakaibang kulay. "Kapitan, tingnan ninyo ang balita ng BBC." Sabi niya. Ipinakita sa screen ng kanyang tablet ang mga kumikislap na ilaw sa kalangitan ng Tehran. Ito ay live na ulat. Nagkaroon ng malawakang pag-atake ng hangin ng Amerika at Israeli Air Force sa buong Iran, kabilang ang kabisera, Tehran, nanginginig na tinig ng tagapagbalita. Ang tirahan ng kataas-taasang pinuno ng Iran, si Ayatollah Ali Khamenei, ay tinamaan ng direkta. Pakiramdam ko ay lumamig ang aking mga palad. Sa halos 20 taon ko sa dagat, maraming beses ko nang naranasan ang mga tensyonadong sitwasyon. Noong 2020, sa panahon ng krisis sa pagitan ng Amerika at Iran, at noong nagkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng Israel at Iran noong nakaraang taon, dumaan pa rin kami sa karagatang ito. Ngunit ang pagbomba na naglalayong patayin ang kataas-taasang pinuno ay nasa ibang antas. "Kumusta ang ibang barko?" tanong ko. Itinuro ni Mac ang screen ng radar. 2 barko mula Europa na nakaangkla. Malapit dito ang nag-angat ng kanilang mga angkla ngayon lang. Tila sinusubukan nilang lumabas ng Gulpo ng Persya. Sa sandaling iyon, narinig namin ang isang anunsyo sa VHF radio sa Ingles. Sa lahat ng sasakyang pandagat, ito ay abiso mula sa Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran. Ang pagdaan sa kipot ng Hormuz ay hindi pinahihintulutan. Ipinagbabawal ang pagdaan sa kipot ng Hormuz para sa lahat ng sasakyang pandagat. Ang malamig at mekanikal na boses ay paulit-ulit na sinasabi ang parehong mensahe. Ikinabit ni pangalawang opisyal Paulo Pao Santos ang kanyang headset at kinumpirma ang channel. "Kapitan, nakikipag-ugnayan ang mga kalapit na barko sa kanilang mga kumpanya." Inutusan daw ang isang container ship ng Maersk na bumalik. Mabilis na bumalot ang tensyon sa loob ng tulay. Sa likod ko, tahimik na humihinga ang iba pang opisyales at ang piloto ay pinapawisan ng mga palad. Lahat ay naghihintay ng aking desisyon. "Patawagin ang emergency," utos ko. Lahat ng tripulante, magtipon sa tulay. Ngayon na, sa mismong sandaling iyon, narinig ang mga yabag mula sa ibaba ng kubyerta habang ang mga tripulante ay isa-isang umakyat sa tulay. Hindi umabot ng 10 minuto para makatipon ang lahat ng 22 tripulante na may mga mukhang inaantok at nag-aalala. Ipaliwanag ko ang sitwasyon. Simula ko. 1 oras na ang nakalipas, binomba ng Amerika at Israel ang buong Iran. Ipinahayag ng Iranian Revolutionary Guard Corps ang paghaharang sa kipot ng Hormuz. Kumalat ang bulungan sa mga tripulante. Ang ating kasalukuyang posisyon ay Ras Tanura. Puno tayo ng krudo. Ang Hormuz ay 300 milya ang layo. Nagtanong si punong inhenyero Ricardo Cardo Diaz na malapit ng
60 ngunit mahigit 30 taon nang nagbabantay sa engine room. May komunikasyon na ba mula sa kumpanya? Wala pa, sagot ko. Mga alas, 9 ng umaga na siguro sa Maynila. Hindi magtatagal at makikipag-ugnayan sila. 1-2. Ngunit marahil ay dapat tayong magpasya ng mas maaga. Nanginginig na sinabi ni pangatlong opisyal Jun Tan. Kapitan, paano tayo dadaan kung hinarangan ng kipot? Hindi ba dapat maghintay tayo? Siya ay isang 29 taong gulang na opisyal na may 3 taon pa lamang sa dagat. Gaano katagal tayo maghihintay, Junjun? Tanong ko. 1 linggo? 1 buwan? Hanggang matapos ang digmaan? San, si. Namayani ang katahimikan sa tulay. Ramdam ng lahat ang bigat ng aking mga salita. Naaalala ninyo ba ang krisis noong 2020? Sabi ni Boatswain Benny Cruz. May mga barko noon na 3 buwan na stranded sa gulpo ng Persya. Ang kanyang tinig ay may halong pag-aalala. Limitado ang pagkain, tubig at gasolina. Tama siya, ang aming supply ay para sa 1 buwan lamang. May 30 barko ng Pilipinas sa gulpo ng Persya ngayon. Ang abiso mula sa marina ay pareho ang kinakaharap ng lahat. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nagtanong si punong tagapamahala, Hiro Lim. Ano po ang iniisip ninyo, Kapitan? Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang silanganing abot-tanaw ay dahan-dahang lumiwanag. Malapit nang sumikat ang araw. May isang bagay akong natutunan sa mahigit 20 taon ko sa trabahong ito, sabi ko. Sa dagat, ang timing ang lahat. Mabilis na nagsasara ang pagkakataon. Itinuro ni Mac ang radar. Kapitan, mahigit 100 barko ang nasa gulpo ng Persya ngayon. Lahat ay susubukan sigurong lumabas. Ang kipot ay 10 kilometro lamang ang lapad. Kaya nga kailangan nating magpasya ng mabilis, pagpapatuloy ko. Bago tuluyang ipatupad ang blockade. Nagtanong si Cardo sa isang malalim na boses. Kung gayon, aalis tayo kaagad? Hindi ko pa sinasabi. Sagot ko. Ngunit kailangan nating pumili. Mananatili ba tayo rito at magmamasid sa sitwasyon o? Naghinto ako sandali. Sa mismong sandaling ito, bago pa tuluyang magsara ang kipot, ay tatakas tayo? Sa sandaling iyon, tumunog ang teleponong satellite. Mula ito sa aming kumpanya. Narinig ko ang boses ng shipping team head. Kapitan De La Cruz, alam mo na ba ang sitwasyon? Opo, team head. Natipon na po ang lahat ng tripulante, sagot ko. Mabuti. May emergency meeting kami dito sa opisina, sabi ng team head na medyo naputol ang boses. Narinig ko ang maraming boses sa background. Ngayon lang, naglabas ng advisory ang Marina na nagre-rekomenda ng pagtigil sa operasyon sa lugar ng Hormuz. Manatili kayo sa kasalukuyang posisyon 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maghihintay? Tanong ko. Gaano katagal kami maghihintay? Hanggang humupa ang sitwasyon. Hindi lang kayo. May 3 pa tayong tanker sa gulpo ng Persya. Binigyan namin sila ng parehong utos na maghintay. Tiningnan ko ang screen ng radar. Umaandar ang mga kalapit na barko. May ilang patungo sa Hormuz, may ilang pabalik. Team head, gumagalaw ang mga dayuhang kumpanya ng barko. Inutusan ang Maersk na bumalik, ngunit ang tanker ng Shell ay patungo sa kipot. Kami ay may sariling patakaran. 3. 4. Ang kaligtasan ng mga tripulante ang pinakamataas na prioridad. Paano kung pilitin ninyong dumaan sa kipot at makasagupa kayo ng Iranian fast boat? Ang boses ng team head ay matatag. May punto siya. Ngunit ang aking kalooban ay puno ng pagkabigo. Naiintindihan ko. Mananatili kami sa kasalukuyang posisyon. Nang patayin ko ang telepono, sinabi ni Mac, Kapitan, nakikinig ako sa VHF. May isang tanker ng British na naghahanda ng umalis. Sabi nila, aalis sila patungong Hormuz sa loob ng 1 oras. Gaano kabilis? Tanong ko. Sabi nila, sa maximum cruising speed, 15 knots. Ang aming barko ay puno at kayang umabot ng hanggang 16 knots. Kung 300 milya ang Hormuz, makakarating kami doon sa loob ng 20 oras. Kung aalis kami kaagad, makakalabas kami ng kipot bukas ng gabi. Nanginginig na sinabi ni Pao, Kapitan, sinabi ng kumpanya na maghintay tayo. Alam ko, sagot ko, ngunit ang desisyon ay nasa atin dito. Kapag ang 100,000 toneladang tanker ay nasa panganib, ang desisyon ng kapitan sa mismong lugar ang dapat sundin. Tumango si Cardo. Tama,
Hindi nila naiintindihan sa opisina kung gaano kabilis magbago ang sitwasyon dito. Tumingin akong muli sa labas. Ang silanganing kalangitan ay unti-unting lumiwanag. Alas, 3:03 ng umaga. Benny, gawin ang huling inspeksyon sa kubyerta. Kumpirmahin kung handa na tayo sa pag-alis. 3. 4 Cardo, kumusta ang engine room? Handa na po kami, Kapitan. Maaari tayong umalis anumang oras. Agad na sagot ni Cardo. Mabuti. Bumalik na kayo sa inyong mga posisyon. Magtitipon tayo muli sa loob ng 1 oras. Utos ko. Sa panahong iyon, gagawa ako ng huling desisyon. Isa-isang lumabas ng tulay ang mga tripulante. Naiwan si Mac. Kapitan, seryoso po ba kayo sa pag-alis? Hindi ko alam, sagot ko ng tapat. Ngunit kung palalampasin natin ang pagkakataong ito, 3 buwan tayong maiiwan dito. Walang nakakaalam kung paano magbabago ang sitwasyon sa panahong iyon. Tumingin si Mac sa radar at sinabi, kung iyan ang desisyon ninyo, Kapitan, susundin ko kayo. 15 taon na tayong naglalayag ng magkasama, hindi ba? Nagpapasalamat ako sa kanyang mga salita. Sa sandaling iyon, narinig ang isang tensyonadong boses mula sa VHF. Mayday! Mayday! Narinig ang sigaw sa Ingles mula sa VHF. Isang tanker ang tinamaan sa hilagang pasukan ng kipot ng Hormuz. Paulit-ulit, inaatake ang aming barko. Naging yelo ang hangin sa tulay. Mac, ayusin ang channel, kumpirmahin ang posisyon. Malapit sa Musandam Peninsula, 10 milya mula sa pasukan ng kipot ng Hormuz. Kumusta ang barko na tinamaan? Tanong ko. Narinig ang isa pang boses mula sa channel. Dito ang Oman Coast Guard. 20 tripulante ng barko na tinamaan ang kasalukuyang nililigtas. Ang barko ay lumulubog. Binuksan ko ang chart ng dagat. Ang pinakamakitid na bahagi ng kipot ng Hormuz ay 10 kilometro lamang ang lapad. At ang daanan na may sapat na lalim ay halos 6 kilometro lamang. Lahat ay nasa loob ng teritorial na tubig. Ang posisyon kung saan tinamaan ang barko ay eksaktong sa pasukan nito. Binuod ni Pau ang mga komunikasyon na naririnig niya mula sa iba pang channel. Kapitan, sinabi ng British Maritime Agency na nakatanggap sila ng ulat. 4 na sibilyang barko ang inatake sa lugar ng Hormuz. 4 na barko? Tanong ni Mac na nagulat. Opo, isa ang lumulubog. Ang iba ay nasira at bumabalik. Nanginginig ang boses ni Pau. May mga namatay din daw. Tiningnan ko ang relo. Alas, 3:45 ng umaga. Agad na lumala ang sitwasyon pagkatapos ng pagbomba. Hindi lamang nagbabanta ang Iranian Revolutionary Guard Corps, kundi gumagamit na rin ng puwersa. Muling tumunog ang teleponong satellite. Mula ito sa kumpanya. Ngayon, boses ng Operations Manager ang naririnig. Kapitan De La Cruz, narinig mo ba? Tinamaan ang isang barko sa Hormuz. Opo, kinumpirma ko na ngayon lang. Huwag na kayong gumalaw. Matatag na sinabi ng Operations Manager. Manatili kayo sa kasalukuyang posisyon. Ito ay utos. Binigyan namin ng parehong utos ang lahat ng iba pang barko. Naputol ang tawag. Tiningnan ko ang screen ng radar. Ang mga barko na gumagalaw kanina ay bumabagal na. Lahat ay naghihintay. Ang British tanker na patungo sa Hormuz ay bumabagal din. Kapitan, mahinang sabi ni Mac. Kailangan na nating magpasya. Tama siya. Mabilis na lumala ang sitwasyon kaysa sa inaasahan. Inutusan kami ng kumpanya na maghintay. Ngunit tama ba ang maghintay? Maaari ba kaming magtiis ng 3 buwan dito? Paano kung lalo pang lumala ang sitwasyon sa panahong iyon? Sa kabilang banda, paano kung umalis kami ngayon? Ang Iranian fast boats ay nagpapatrolya sa Hormuz. Ang isang 300,000 toneladang dambuhalang tanker, kahit sa pinakamabilis nitong takbo, ay 10 knots lamang. Ang fast boats ay mahigit 40 knots. Kung mahabol kami, tapos na. Ngunit may isang variable. Ito ang simula pa lamang ng krisis. Ang militar ay abala rin sa pagtugon sa biglaang pagbomba. Bagaman idineklara nila ang blockade, kailangan nila ng oras upang magtatag ng kumpletong sistema ng kontrol. Kung hindi ngayon, bukas, o sa makalawa, mas magiging mahigpit ang blockade. Unang opisyal, sabi ko. Opo, Kapitan. Kumpirmahin ang pinakabagong impormasyon sa panahon. Lahat ng impormasyon tungkol sa agos ng Hormuz, taas ng alon, lahat. Ang boses ko ay kalmado. Pangalawang opisyal, optimal na ruta ng pagdaan sa kipot sa pinakamabilis na panahon.
Nagulat si Pao. Kapitan, hindi pa po kayo nagdedesisyon? Hindi pa, sabi ko. Ngunit kailangan nating maghanda para sa lahat ng posibilidad. Tumango si Mac at sinimulan ang kanyang trabaho. Sa mismong sandaling iyon, muling tumunog ang radyo. Sa lahat ng sasakyang pandagat, ito ang United States Fifth Fleet. Ang lugar sa paligid ng kipot ng Hormuz ay nasa red na antas ng panganib. Hindi inirerekomenda ang solitaryong paglalayag ng sibilyang barko. Ang mga barko na nangangailangan ng tulong ay makipag-ugnayan sa Channel 16. Tumingin sa akin si Mac. Escort ng Navy, Kapitan? Gaano katagal iyon? Tanong ko. Hindi bababa sa 2 araw, Kapitan, sagot ni Mac na nagkalkula sa calculator. Kailangan nating maghintay para sa mga barkong pandigma at magtipon kasama ang iba pang barko upang bumuo ng convoy. Kung pinakamabilis, 3 araw bago tayo makaalis. 3 araw. Paano magbabago ang sitwasyon sa panahong iyon? Mas maraming barko ang maaaring inatake o maaaring maglagay ng mga mina ang Iran. O sa kabaligtaran, maaaring magsimula ang negosasyon. Bumukas ang pinto ng tulay at pumasok si Cardo. Kapitan, natipon ko na po ang opinyon ng lahat ng nasa engine room. Kumusta? Half and half. Kapitan, tapat na sinabi ni Cardo. Ang mga kabataan ay gusto nang umalis agad. May maliliit silang anak sa bahay. Ang mga nakatatandang inhenyero ay gusto munang maghintay para sa kaligtasan. Ito ay isang natural na reaksyon. May 10 taong gulang din akong anak na babae. Nangako ako sa aking asawa na lilipat ako sa trabaho sa lupa pagkatapos ng biyahe na ito. Kumusta ang deck crew? Tanong ko. Binubuod pa ni Benny ang mga opinyon, sagot ni Mac. Gumuhit ako ng linya sa chart ng dagat gamit ang lapis. Mula Ras Tanura hanggang Hormuz, mula Hormuz hanggang Gulpo ng Oman at papuntang India. Kinakalkula ko sa isip ko ang antas ng panganib sa bawat seksyon. Kapitan, ipinakita ni Pao ang kanyang mga kalkulasyon. Kung aalis tayo ngayon, maaari tayong makapasok sa kipot bukas ng alas 11 ng gabi. Ito ay batay sa maximum speed ng barko na puno. Pagdaan sa gabi, bulong ko. May kalamangan at kawalan, sabi ni Mac. Maaring bumaba ang aktibidad ng Iranian fast boats. Ngunit kapansin-pansin din ang ating barko. Tama siya. Walang paraan upang itago ang isang 300,000 dinglidang barko. Kahit patayin ang AIS Automatic Identification System, makikita pa rin ito sa radar bilang isang malaking tuldok. Dumating si Benny para magulat. Kapitan, opinyon ng deck crew. 10 tinapon 22 ay pabor sa pag-alis. 7 ang gusto ng maghintay. Ang dahilan ng pagtutol ay delikado. Natural lang, sabi ni Mac. Ngunit kailangan din ninyong pakinggan ang mga pabor sa pag-alis. Anong opinyon iyon? Kung palalampasin natin ang pagkakataong ito, wala na tayong ibang pagkakataon. Malalim na boses ni Benny. Na-stranded din po ako noon sa Gulpo ng Persia noong 2020. Naubusan ang pagkain, nirasyon ang tubig, at naghintay ng resupply. May isang tripulante noon na nasiraan ng bait. Sa huli, kinailangan siyang dalhin sa ospital sa pamamagitan ng helicopter. Malalim na usapan iyon. Kailangan ko ring isipin ang mental health ng mga tripulante. Tiningnan ko ang relo. Alas 4 ng umaga. Kailangan kong magpasya sa loob ng 1 oras. Upang makalabas, kailangan naming sumabay sa high tide. Kapitan, mahinang sabi ni Mac. Huwag ninyong subukang magpasya ng mag-isa. Kasama po kami sa responsibilidad. Nagpapasalamat ako sa kanyang mga salita. Ngunit ang huling responsibilidad ay sa akin bilang kapitan. Kinuha ko ang teleponong satellite. Tatawagan ko ba muli ang opisina o kikilos ako ayon sa sarili kong pagpapasya? Sa sandaling iyon, isa pang balita ang bumuhos mula sa VHF. Breaking news mula sa Wall Street Journal. Isang napakalaking tanker ng Pilipinas ang nakumpirmang bumibiyahe sa mataas na bilis patungong kipot ng Hormuz. Nagtama ang lahat ng tingin sa akin. Teka, nilakasan ko ang volume ng VHF. Isang VLCC tanker na pinaniniwala ang pag-aari ng isang kumpanya ng barko ng Pilipinas ang umalis sa Ras Tanura, Saudi Arabia at kasalukuyang patungo sa direksyon ng Hormuz. Hindi pa nakukumpirma ang pangalan ng barko, ngunit agad na kinumpirma ni Mac ang radar. Kapitan, may isang malaking barko sa 60 milya timog silangan ng ating posisyon. 10 knots ang bilis, patungo sa Hilagang Kanluran. Makikita ba ang barko? Patay. Ang ais.
Ngunit sa laki at bilis, sigurado itong isang fully loaded tanker. Tinitigan ko ang ruta ng barkong iyon. Dire-diretso, walang pag-aalinlangan. Mayroon nang nagpasya. Binaliwala ang utos ng kumpanya. Isinugal ang panganib at pinili ang paglusot. Baliw, bulong ni Pao. Sa ganoong sitwasyon, mag-isa siyang sumugod. Hindi, sabi ni Benny. Iyan ang normal. Ang kapitan ang gumawa ng desisyon sa mismong lugar. Mas alam ng kapitan ng barkong iyon ang sitwasyon kaysa sa mga taong nag-uutos lang mula sa lupa. Tama siya. Ito rin ang pinagkakaabalahan ko. Kinuha ko ang teleponong satellite, pinindot ko ang numero at huminto. Ano ang sasabihin ko sa opisina? Muli akong uutusan na maghintay. Kung ganoon, kailangan kong sundin ang utos na iyon at maghintay ng 3 buwan dito. Ngunit kung aalis ako nang hindi tumatawag, iyon ay pagsuway sa utos. Kailangan kong tanggapin ang pagkakansela ng lisensya ko bilang kapitan. Ang 15 taon kong karir ay maaaring mawala sa isang iglap. Kapitan, inilagay ni Mac ang kanyang kamay sa aking balikat. Naaalala ninyo ba noong ako ay pangatlong opisyal 20 taon na ang nakalipas? Nakasagupa tayo ng bagyo at binago ninyo ang ruta. Sinabi ng opisina na sundin ang plano, ngunit hindi ito pareho. Pareho po, matatag na sabi ni Mac. Naging tama ang desisyon ninyo noon, Kapitan, at ang barko lang natin ang hindi nasira. Ang ibang barko na nagpumilit na sundin ang plano ay nasira ang katawan. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang silanganing kalangitan ay nagsisimula ng mamula. 30 minuto bago sumikat ang araw. Muling tipunin ang mga tripulante, sabi ko. Gagawa tayo ng botohan. Botohan? Nagulat na tanong ni Pao. Oo, magpasya tayo ng demokratiko, sabi ko. Pag-alis o paghihintay. Kung ano ang desisyon ng mayorya, iyon ang susundin natin. Makalipas ang 10 minuto, muling natipon ang 22 tripulante sa tulay. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Ngayon, mayroon tayong 2 pagpipilian. Ang isa ay manatili rito at sundin ang utos ng kumpanya, ligtas, ngunit hindi natin alam kung gaano katagal tayo maghihintay. Ang isa pa ay umalis ngayon at lusutan ang Hormuz. Delikado, ngunit makakarating tayo sa Pilipinas bukas. Kumalat ang bulungan sa mga tripulante. Gagawa tayo ng botohan. Pagpapatuloy ko. Kasama ako. 20 datan tayo. Kung pabor sa pag-alis, itaas ang kanang kamay. Kung pabor sa paghihintay, itaas ang kaliwang kamay. Saglit na katahimikan. Sa huli, unang itinaas ni Cardo ang kanyang kanang kamay. Pabor ako sa pag-alis. Kung palalampasin natin ito, wala nang pagkakataon. Itinaas din ni Mac ang kanyang kamay. Pabor din ako. Ayokong mabulok dito. Isa-isang nagsimulang magtaas ng kamay ang mga tripulante. Nauna ang mga kabataan, sinundan ng mga nakatatanda. Ang huling resulta ay 18,004 point. Overwhelming na pabor sa pag-alis. Huminto ako. Naiintindihan ko. Ihanda ang barko para sa pag-alis. Sa mismong sandaling iyon, tumunog ang teleponong satellite mula sa general manager ng kumpanya. Kapitan De La Cruz, nakita mo ba ang ulat ng Wall Street Journal? Isang tanker ng Pilipinas ang patungo sa Hormuz. Hindi naman siguro ang barko mo, hindi ba? Hindi po, sagot ko. Iba pong barko iyon, sa timog silangan ng aming posisyon. Mabuti naman, napabuntong hininga ang general manager. Huwag na huwag kayong gagawa ng ganoong kapabayaan. Naglabas din ng panibagong advisory ang Marina na nag-uutos ng pagtigil sa operasyon. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. General Manager, sabi ko, maaari po bang magtanong? Ano iyon? Kung sakaling lumala ang sitwasyon at na-stranded kami dito ng 3 buwan, kalahating taon, ano po ang balak ninyong gawin? Paano po ang pagpapalit ng tripulante? Ang supply at ang 2.8 milyong bariles ng krudo na nakakarga sa barko na ito, kailan po iyon makakarating sa Pilipinas? Ang boses ko ay kalmado. Natigilan sandali ang general manager. Iyan ay pag-iisipan natin pagdating ng panahon. Hindi po, matatag na sabi ko. Kailangan nating magpasya ngayon. Hindi po naiintindihan ng mga nasa lupa kung gaano kabilis magbago ang sitwasyon dito. Kapitan De La Cruz, susuway ka ba sa utos? Ito po, ayon sa batas sa kaligtasan ng paglalayag, Artikulo 14, ang kapitan ay maaaring gumawa ng sariling desisyon para sa kaligtasan ng barko at mga tripulante. Ngayon pa tayo mag-uusap ng batas?
lumakas ang boses ng General Manager. General Manager, bumaba ang boses ko. 15 taon na po akong naglalayag sa barkong ito. Mahigit 100 beses na po akong dumaan sa rutang ito. Ngayon ang pagkakataon. Kung maghihintay pa tayo, huli na. Naging mahaba ang katahimikan. Narinig ko ang buntong hininga ng General Manager, Kapitan De La Cruz. Kung may mangyari, responsibilidad mo iyan. Naiintindihan ko po. Paano mo ipapaliwanag sa mga tripulante? Nagbotohan na po kami. 18 sa 12 ay pabor sa pag-alis. Botohan? Nagulat na sabi ng General Manager. Iniisip mo ba na gumagana ang barko sa demokrasya? Hindi po. Ngunit nakataya ang buhay ng mga tripulante. Sa tingin ko po, dapat pakinggan ang kanilang opinyon. Muling natahimik. Sa huli, bumuntong hininga ang General Manager at sinabi, sige, ngunit formal, hindi ito pahintulot ng kumpanya. Sarili mong desisyon iyan. Naiintindihan ko po, umuwi kayo ng ligtas. Medyo lumambot ang boses ng General Manager. Ang anak mo, 10 taong gulang na, hindi ba? Kaarawan niya sa susunod na buwan. Natigilan ako. Opo, maraming salamat po sa pag-aalala. Pinatay ko ang telepono. Nanginginig ang aking mga kamay. Gumawa ako ng desisyon na hindi na pwedeng bawiin. Kapitan, sabi ni Mac. Handa na po kami sa pag-alis. Kumusta ang engine room? Maximum output possible po, ulat ni Cardo. Sapat ang gasolina. Nasa pinakamabuting kondisyon ang makina. Handa na po ang deck crew sa pag-angat ng angkla, sagot ni Benny. Tiningnan ko ang relo. Alas, 5 ng umaga. 20 minuto bago sumikat ang araw. Sige, lahat sa kanilang posisyon. Nagsimulang kumilos ang mga tripulante. Isang koponan na nagsasanay ng 15 taon. Bawat isa ay pumunta sa kanyang posisyon at naghanda sa pag-alis. Umupo ako sa upuan ng piloto. Mula ngayon, sa loob ng 20 oras, magbabantay ako rito. Hanggang makadaan kami sa Hormuz. Unang opisyal, huling kumpirmasyon sa ruta. Kinumpirma na po, sagot ni Mac. Mula Ras Tanura hanggang Hormuz, 312 milya. Tinatayang oras ng paglalayag, 19 oras at 30 minuto. Inaasahang papasok sa kipot bukas ng alas, 1 ng umaga. Mabuti. Angkla, itaas. Inaangat na po ang angkla. Narinig ko ang tunog ng winch na umiikot. Dahan-dahang nagsimulang gumalaw ang 300,000 toneladang dambuhalang barko. Sumisikat ang araw mula sa ibayo ng abot tanaw. 3 oras matapos umalis, naglalayag kami sa hilagang silangan ng Gulpo ng Persya. 16 knots ang bilis, ang pinakamabilis na takbo na kayang abutin sa fully loaded na estado. Dinalhan ako ni Mac ng kape. Kapitan, kape po. Hindi pa po kayo nakapagpahinga. Salamat. Uminom ako ng isang sipsip ng mainit na kape. Lumilinaw ang aking isip. Sa screen ng radar, makikita ang mga barko sa paligid namin. Karamihan ay nakaangkla o gumagalaw ng mabagal. Halos walang barko na bumibiyahe ng buong bilis tulad namin. Kapitan, nasaan na po yung tanker na nauna sa atin? Tanong ko. Nagkalkula si Pau. Nasa 100 milya po yata iyon bago ang Hormuz ngayon. Nauna po sa atin ng 6 na oras. Sinubukan ninyo bang makipag-ugnayan? Patay po ang AIS, kaya hindi namin alam kung anong barko. Ngunit ilang beses ko na pong tinawagan sa VHF, wala pong sagot. Natural lang, ang pinakamabuting paraan ay huwag mapansin. Dumating si Benny sa tulay. Kapitan, kumpleto na po ang inspeksyon ng kubyerta. Normal ang presyo ng karga. Walang problema sa sistema ng pagpapatuyo. Ang mga tripulante ay tensyonado, ngunit maayos naman. Sa huli, ngumiti siya at sinabi, mas gugustuhin pa po naming gumawa ng isang bagay kaysa maghintay na lang. Naiintindihan ko, mas komportable ang mga tao kapag gumagawa sila ng isang bagay sa hindi tiyak na sitwasyon kaysa sa maghintay na lang. Alas, 10 ng umaga. May komunikasyon sa VHF. Sa tanker ng Pilipinas, dito ang United States Fifth Fleet. Iulat ang inyong kasalukuyang posisyon at destinasyon. Tumingin sa akin si Mac. Kinuha ko ang mikropono. Dito ang Fifth Fleet. Ito ang Philippine-flagged VLCC MV Lapu-Lapu, patungo sa kipot ng Hormuz. Ang kipot ng Hormuz ay kasalukuyang nasa red na antas ng panganib. Hindi inirerekomenda ang solitaryong paglalayag ng walang escort. Naiintindihan ko. Ngunit ipagpapatuloy namin ang aming paglalayag.
Saglit na katahimikan, igagalang namin ang desisyon ng kapitan. Ang aming P-8 Poseidon ay nagpapatrolya sa Kipot. Kung may emergency, makipag-ugnayan sa Channel 16. Nagpapasalamat kami, Fifth Fleet. Natapos ang komunikasyon. Mabuti na rin at alam ng US Navy ang aming presensya. Umakyat si Cardo sa tulay. Kapitan, handa na po ang tanghalian sa engine room. Wala akong oras para kumain ngayon. Kumain po kayo, Kapitan. Matatag na sabi ni Cardo. Mahigit 20 oras pa po tayong maglalayag. Kung hindi kayo kakain ngayon, bibigay kayo mamaya. Tama siya. Dinalhan kami ng sinigang na manok at kanin. Naluto ng aming punong tagapamahala. Simple ngunit mainit na pagkain. Kumain na ba ang lahat ng tripulante? Tanong ko. Opo, nag-alternate po sila sa pagkain, sagot ni Benny. Hindi naman po masama ang kanilang moral. Ang mga kabataan ay excited pa nga. Parang pakikipagsapalaran daw. Napangiti ako ng pilit. Pakikipagsapalaran? Kung magtagumpay, pakikipagsapalaran. Kung mabibigo, aksidente. Magtatagumpay po tayo. May kumpiyansang sabi ni Cardo. Nagtitiwala po kami sa inyo, Kapitan. Ramdam ko ang bigat ng tiwalang iyon. 4:00 ng hapon, nagulat si Pao. Kapitan, may isang barko na huminto sa 100 milya sa harap natin. Yung tanker na nauna sa atin? Mukhang iyon po. Bilis ay bumaba sa 0. Kumabog ang aking puso. Bakit huminto? Kinukumpirma pa po. Pinaikot ni Mac ang channel ng VHF. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ang broadcast ng British Maritime Agency. Hilagang pasukan ng Hormuz. Koordinasyon 26.5 degrees N, 56.2 and E. Isang tanker ang pinahinto ng Iranian fast boat. Kasalukuyang nakikipagnegosasyon. Pinahinto, bulong ni Pao. Minarkahan ko ang posisyon sa chart ng dagat. 60 milya mula sa pasukan ng Hormuz. 140 milya pa kami mula doon. Sa bilis na ito, makakarating kami doon sa loob ng 9 na oras. Kapitan, mahinang tanong ni Mac. Itutuloy pa po ba natin? Tiningnan ko ang radar. May ilang maliliit na tuldok sa paligid ng tanker na iyon. Iranian fast boats. Panatilihin ang bilis, sagot ko. Sa loob ng 9 na oras, maaaring magbago ang sitwasyon. Ngunit sa loob ko, nag-aalala ako. Tama ba ang desisyon na ito? 8:00 ng gabi. Tahimik ang silangan. Nasa 70 milya na kami mula sa tanker na pinahinto. Isang magandang balita ang narinig sa VHF. Umalis na ang fast boats sa tanker na pinahinto. Kasalukuyang nagpapatuloy sa paglalayag. Nagbuntong hininga ang lahat sa tulay. Mabuti, sabi ni Pao. Bakit po kaya sila pinakawalan? Nagtatakang tanong ni Mac. Inspection lang siguro, paliwanag ko. Kinumpirma ang mga dokumento, ininspeksyon ang karga, at binigyan ng babala bago pakawalan. Ibig sabihin, hindi pa kumpleto ang blockade, kaya ibig sabihin, makakadaan din po tayo? Tanong ni Pao na may pag-asa sa boses. Malamang nasusuriin din tayo, sagot ko. Ngunit kung maayos ang lahat ng dokumento, may posibilidad na payagan tayong dumaan. Kinuha ni Mac ang file ng mga dokumento. Bill of lading, cargo manifest, crew list, permit to sail. Lahat po ay handa. Mabuti. Kung sakaling kailanganin, mayroon bang tripulante na marunong magsalita ng Persian? Si pangatlong inhenyero David Dave Garcia po, nag-major po sa Persian sa kolehiyo, sabi ni Cardo. Patawagin siya agad sa tulay. Makalipas ang 10 minuto, umakyat ang 28 taong gulang na si Dave. Kapitan, pinatawag niyo po ako? Marunong ka bang magsalita ng Persian? Opo, nag-major po ako sa kolehiyo. Nag-aral din po ako sa Iran ng 1 taon. Perpekto. Sabi ko, kung sakaling pahintuin tayo ng Iranian fast boat, ikaw ang makikipag-usap. Kaya mo ba? Namutla ang mukha ni Dave. Ako po? Kinakabahan ako. Huwag kang kabahan. Kailangan mo lang kumpirmahin ang mga dokumento at maging magalang sa opisyal. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Sibil na barko tayo, walang kinalaman sa digmaan. Naiintindihan ko po, nanginginig na sagot ni Dave. 10:00 ng gabi. Nasa 40 milya na kami mula sa pasukan ng Kipot ng Hormuz. Sa loob ng 3 oras, papasok na kami sa Kipot. Nagsimulang lumabas ang maliliit na tuldok sa radar. Kapitan, may 4 na fast boat sa harapan natin. Ulat ni Pao. Nakapuwesto sila sa pasukan ng Kipot. Mukhang nagpapatrolya. Inaakala ko na ito. Panatilihin ang bilis. Lumapit ng normal. Paano po ang AIS? Tanong ni Mac.
Huwag patayin. Hindi natin kailangang magtago. Tayo ay lehitimong merchant vessel. Palapit na ang hating gabi. Dahan-dahang lumalapit ang fast boats. Sa 10 milya sa harap namin, 2 fast boat ang lumiko patungo sa aming direksyon. Nandito na, bulong ni Mac. Narinig ang Persian mula sa VHF. Ikinabit ni Dave ang kanyang headset at nakinig ng mabuti. Kapitan, utos na huminto. Patayin daw ang makina at mag-angkla. Naiintindihan ko. Tinawagan ko ang engine room. Cardo, ihanda ang pagpapatay ng makina. Ngayon po? Nagulat na tanong ni Cardo. Oo, mula ngayon, negosasyon na. Dahan-dahang bumagal ang 300,000 daang toneladang dambuhalang barko. Umabot ng mga 20 minuto para tuluyang huminto. 2 fast boat ang lumapit sa kaliwa at kanan namin. Sinalubong ng searchlight ang katawan ng barko. Nakita ko ang mga armadong sundalo sa kubyerta. Muling narinig ang Persian mula sa VHF. Isinalin ni Dave. Iulat ang pangalan ng barko at destinasyon. At ang laman ng karga. Sagutin mo, utos ko. Hawak ni Dave ang mikropono at nagsimulang magsalita ng Persian sa nanginginig na boses. May tugon mula sa fast boat. Isinalin ni Dave. Sasakay sila para magsagawa ng inspeksyon. Ibaba daw ang gangplank. Mabilis na bumilis ang tibok ng aking puso. Ngayon na ang totoong laban. Ibaba ang gangplank. Utos ko. Nagbigay ng instruksyon si Benny sa deck crew sa pamamagitan ng intercom. Dumikit ang fast boat sa katawan ng barko. 5 miyembro ng Iranian Revolutionary Guard Corps ang nagsimulang umakyat sa hagdan. Armado sila. Manatiling kalmado. Lahat, sabi ko sa mga tripulante. Wala tayong ginagawang masama. Makipagtulungan lang tayo sa normal na inspeksyon. Umakyat ang mga sundalong Iranian sa tulay. Tumingin sa paligid ang pinuno, isang opisyal na may ranggong kapitan. Binati ni Dave ang opisyal sa Persian. Sumagot ang opisyal na may nagulat na ekspresyon. Nagpatuloy ang pag-uusap. Ano ang sinasabi nila? Tanong ko ng tahimik. Gusto po nilang makita ang mga dokumento, sagot ni Dave. At tinatanong po nila kung bakit tayo patungo sa Hormuz sa ganitong oras. Sabihin mong normal lang ang paglalayag. Nagkakarga kami ng krudo sa Saudi Arabia at patungo sa Pilipinas. Ipinaliwanag ni Dave. Isa-isang tiningnan ng opisyal ang mga dokumento. Bill of lading, cargo manifest, crew list. Maingat niyang sinuri. Muling may tinanong ang opisyal. Naging matalas ang kanyang boses. Ang Hormuz ay nakaharang. Bakit kayo susubok na pumasok? Isinalin ni Dave. At bakit daw ang ibang barko ay naghihintay? Sabihin mo na nakuha namin ang pahintulot na umalis bago ipahayag ang blockade, sabi ko. At sabihin mo na kami ay barko ng isang neutral na bansa at walang kinalaman sa digmaan. Masigasig na ipinaliwanag ni Dave. May pag-aalinlangan sa mukha ng opisyal. Nagbigay siya ng utos sa kanyang mga tauhan. 2 sundalo ang lumabas ng tulay. Susuriin nila ang loob ng barko. Kapitan, nanginginig na boses ni Mac. Hindi kaya pinapatagal lang nila tayo? Hindi kaya balak nila tayong pigilin dito? Naisip ko rin iyon. Ngunit hindi ko ipinakita sa mukha ko. Lumipas ang 30 minuto. Bumalik ang mga sundalo. Nagulat sila sa opisyal. Tumango ang opisyal at sinabi, kinumpirma na ang karga. Isinali ni Dave, ngunit ang pahintulot sa pagdaan ay kailangan pang kunin sa Tehran. Tehran? Nagulat na tanong ko. Kung gayon, gaano katagal kami maghihintay? Tanong ni Dave. Nagkibit balikat ang opisyal. Hindi ko alam, malungkot na sabi ni Dave. Maaaring tumagal ng ilang araw o ilang linggo. Dahil may digmaan ngayon. Ito ay de facto na pagpigil. Mabilis na gumana ang aking utak. Hindi ako maaaring sumuko dito. Dave, mahinang sabi ko. Sabihin mo sa opisyal, may 22 tripulante sa barkong ito na kailangang umuwi sa Pilipinas. Lahat sila ay may pamilyang naghihintay. Gusto lang naming umuwi ng ligtas, nang walang problema sa Iran. Dahan-dahang nagsalita si Dave, puno ng emosyon. Medyo lumambot ang mukha ng opisyal, may sinabi ang opisyal. Biglang lumiwanag ang mukha ni Dave. Kapitan, sinabi po ng opisyal na susubukan daw niyang tanungin ang kanyang superior, sabi ni Dave. Makikipag-ugnayan daw siya ngayon sa radyo. Lumabas ang Pag-asa. Kinuha ng opisyal ang handheld radio at nagsimula sa tawag. Nagtagal ang usapan. Pagkaraan ng mga 10 minuto, pinatay ng opisyal ang radyo. Komplikado ang kanyang ekspresyon. At sinabi niya kay Dave. Lumunok ng malalim si Dave.
Kapitan, nanginginig ang kanyang boses. Ano ang nangyari? Tanong ko. Pahintulot na makadaan. Sabi niya sa isang ekspresyon na hindi makapaniwala, ngunit may kondisyon. Kondisyon? Kailangan daw nating umalis ngayon at tuluyang lumabas ng kipot sa loob ng 1 oras, paliwanag ni Dave. Kung hihigit tayo sa 1 oras, babarilin nila tayo. Naging tensyonado ang kapaligiran sa tulay. 1 oras. Ang lapad ng kipot ng Hormuz ay 50 kilometro o mga 27 milya. Upang makalabas sa loob ng 1 oras, kailangan naming tumakbo ng mahigit 27 knots. Nagkalkula si Mac, ngunit ang maximum speed natin ay 16 knots. Imposible ang kondisyon. Alam ng opisyal iyon at iyon ang dahilan kung bakit niya ibinigay ang ganoong kondisyon. Ibig sabihin, de facto, ay pagtanggi. Tumingin ako ng diretso sa opisyal. Tumingin din siya sa akin. May nabasa ako sa kanyang mga mata. Kung kaya mo, subukan mo. Pumapayag ako, sabi ko. Lahat ay tumingin sa akin. Kapitan, sigurado po kayo? Nag-aalalang sabi ni Mac. Ang isang 300,000 tonneladang tanker na puno ay hindi kayang umabot ng 27 knots. May paraan, tahimik kong sagot. Tumango ako kay Dave. Sabihin mo na pumapayag kami. Nanginginig na nagsalita si Dave sa Persian. Umakyat ang kilay ng opisyal. May sasabihin siya, ngunit tumango lang. Nagbigay siya ng senyas sa kanyang mga tauhan. Bumaba ang mga sundalong Iranian sa hagdan. Tumingin sa akin ang opisyal at nagbigay ng saludo. Sumaludo rin ako. Lumayo ang fast boats mula sa katawan ng barko. Nawala sila sa paningin. Cardo! Kinakapit ko ang intercom. Engine room! Ihanda ang emergency output. Emergency output po, narinig ang boses ni Cardo. Kapitan, ginagamit lang po iyan sa emergency, ang buhay ng makina. Ngayon ang emergency, matatag kong sabi. Patakbuhin ang lahat ng boiler sa maximum output. 1 oras lang ang binigay sa atin. Naiintindihan po. Malalim ang boses ni Cardo. Mac, kalkulahin ang ruta. Sulitin ang haba ng kipot. Opo, inihanda ni Mac ang panulat sa chart. Pau, patayin ang lahat ng hindi kinakailangang kuryente. Ilaw, aircon, lahat. Tanging mga navigation at communication equipment lang ang iwanang bukas. Naiintindihan. Benny, i-evacuate ang lahat ng deck crew sa loob ng barko. Huwag mag-iwan ng sinuman sa kubyerta. Sa bilis na ito, hahampasin ang alon ng kubyerta. San, mabilis na lumipad ang mga utos. Ang mga tripulante ay nagsikilos sa kani-kanilang posisyon. Tiningnan ko ang relo. Alas, 12:12 ng hating gabi. Full ahead, full speed, full ahead, full speed. Sinambit ng piloto. Mula sa engine room, umalingaw-ngaw ang tunog ng makina. Iba sa dati, parang sigaw. Nagsimulang manginig ang barko. Tiningnan ko ang speedometer. 10 knots, 12, 10 knots. Cardo, kaya pa ba? Pinipilit po namin. Ang presyon ng boiler ay nasa delikadong antas. Ngunit patuloy naming itataas. Narinig ang boses ni Cardo na nalunod sa ingay ng makina. 11 knots, 11 knots. Matinding panginginig ang naramdaman sa katawan ng barko. Ang mga gamit sa tulay ay nagkalat sa sahig. Hindi pa kailanman tumakbo ang barkong ito sa ganoong bilis. Kapitan, sigaw ni Pau. May 2 barko sa 4 milya sa harap natin. Tiningnan ko ang radar. Mga barko na nakaangkla sa loob ng kipot. Humaharang sila sa aming ruta. May iwasan ba? Agad na kinakalkula ni Mac. Kung lumiko tayo sa kaliwa, posible po. Ngunit lalabas tayo ng ruta at papasok sa mababaw na tubig. Kumusta ang lalim ng tubig? 21 metro ang aming draft, Kapitan. Doon mga 24 metro po ang lalim. 3 metrong clearance. Delikado iyon, lalo na sa laki ng alon. Ngunit wala kaming pagpipilian. Hirap sa kaliwa. 10 degrees. Malaki ang pagkiling ng barko. Delikado ang matinding pagliko sa bilis na ito. Narinig ang pagkaluskos ng katawan ng barko. Dumaan kami sa napakalapit sa mga barko na nakaangkla. Mga 100 metro ang layo. Nakita ko ang mga tripulante sa kanilang tulay. Nagulat siguro sila sa amin. May alarma sa lalim, sigaw ni Pau. Hindi bale, sagot ko. Naramdaman ko ang parang pagkuskus ng ilalim ng barko sa ilalim ng dagat. Ngunit nakadaan kami. Bumalik sa kurso, 10 degrees. Muling kumiling ang barko. Bumagal sandali ang bilis. Bumaba sa 16 knots. Cardo, ibalik ang bilis. Ginagawa po namin ang lahat. Ang sigaw ng makina
ay lalong lumakas. Parang sumisigaw ang buong barko. 15 knots. 19 knots. Kapitan, itinuro ni Mac ang chart. May problema. Baliktad ang agos. Ngayon ay low tide at umaagos ang tubig mula sa gulpo ng Persya papuntang gulpo ng Oman. Bumababa ng 3 knots ang aming bilis dahil dito. Kumabog ng malakas ang aking puso. Ibig sabihin, kahit tumakbo kami ng 12 knots, ang aktwal na bilis namin sa tubig ay 15 knots lang. Kung gayon, hindi tayo makakalabas sa loob ng 1 oras? Agad na kinakalkula ni Mac. Opo. Sa kasalukuyang bilis, hihigit tayo ng mga 10 minuto. 10 minuto? Bulong ko. Narinig ang Persian mula sa VHF. Isinali ni Dave. MV Lapu-Lapu. Sa kasalukuyang bilis, imposible ang pagdaan sa oras na itinakda. Bumalik ka agad. Muling lumabas ang Iranian fast boats sa radar. Sinusundan nila kami. Kapitan, ano po ang gagawin natin? Tanong ni Mac. Tumingin ako sa unahan. Ang kipot ng Hormuz ay nakalatag sa dilim. Ituloy, sabi ko. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang alarma mula sa engine room. Kapitan, narinig ang boses ni Cardo mula sa intercom. Ang presyo ng boiler at 1 ay lumagpas na sa limitasyon. May panganib na sumabog. Ibaba ang presyon. Kapitan, kung gagawin namin iyon, bababa ang bilis. Panahon ng pagpili. Kung pananatilihin ang bilis, maaaring sumabog ang boiler. Kung babawasan ang bilis, hindi kami makakalabas sa oras. Tiningnan ko ang radar. 4 na Iranian fast boat ang bumibilis patungo sa amin. 1 milya ang layo. Aabutan nila kami sa loob ng 3 minuto. Cardo, ihiwalay ang boiler. 1. Panatilihin ang maximum output sa natitirang boiler. Naiintindihan. Nagsimulang bumaba ang speedometer. 18 knots, 17 knots, 16 knots. Hindi! Desperadong sabi ni Mac. Sa bilis na ito, hindi. Muling narinig ang Persian mula sa VHF. Iba na ang boses ngayon. Mas autoritatibo. Namutla ang mukha ni Dave habang nagsasalin. Ito ang Naval Command, MV Lapu-Lapu. Patayin agad ang makina at sumuko. Ito ang huling babala. Kung hindi susunod, gagamit kami ng puwersa. Naging tahimik ang tulay. Tanging ang ingay ng makina ang naririnig. Kapitan, nanginginig na boses ni Benny. Dapat na po tayong huminto kung aatakehin tayo. Kaunti na lang, bulong ko. Kaunti na lang at makakalabas na tayo. Ngunit imposible. Impossible, sigaw ni Pao. Mathematically impossible. Muling tiningnan ko ang chart ng dagat. Kipot ng Hormuz. 15 milya pa papunta sa pasukan ng gulpo ng Oman. Sa kasalukuyang bilis, mahigit 60 minuto pa ang aabutin. Tiningnan ko ang relo. 25 minuto na mula nang umalis. 15 minuto na lang. Imposible. Tama si Pao. Mathematically impossible. Lalo pang lumapit ang fast boats. Sinisindihan kami ng searchlights. Narinig ang babala mula sa radyo. Tunog ng radar lock. Ibig sabihin, inaasinta na nila kami ng kanilang mga armas. Kapitan, sabay-sabay na sigaw ng maraming boses. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sumagi sa isip ko ang mukha ng aking anak na babae sa bahay. Ano nga ba ang gusto niya sa kanyang 10th birthday? Bisikleta? Hindi, drawing set. Sabi niya, gusto niyang maging pintor. Ano ang sinabi ng asawa ko? Ito na ang huli. Pagkatapos nito, magtatrabaho ka na sa lupa. Oo, nangako ako. Ano ang sinabi ng operations manager ng kumpanya? Responsibilidad mo iyan, kapitan. Oo, responsibilidad ko. 22 buhay ang nakasalalay sa aking desisyon. Naging mapagmataas ako. Sa 20 taon ko sa dagat, inakala kong kaya kong gawin ang lahat. Ngunit hindi ko kayang baligtarin ang batas ng kalikasan. Hindi kami kakampi ng agos. Ang makina ay umabot na sa limitasyon. Kung huminto ako dito, ano ang mangyayari? Ipiit kami ng Iran. 3 buwan, kalahating taon, o baka 1 taon. Ngunit mabubuhay kami. Ang mga tripulante at ako. Kung patuloy kaming susulong, aatakehin kami. Kung tatamaan ang tanker, sasabog. Ang 2.8 milyong bariles ng krudo ay lilikha ng dagat ng apoy. Walang sinumang makakaligtas. Papunta ang aking kamay sa intercom para iutos na huminto. Sa sandaling iyon, Kapitan, narinig ang boses ni Cardo. May ideya ako. Ano iyon? Pagbuhos ng karga. Nagmamadaling sabi ni Cardo. Kung itapon natin ang krudo sa dagat, bababa ang bigat. Kung gagaan ang barko,
Tataas ang bilis. Napahinga ako ng malalim. Pagbuhos ng karga. 2.8 milyong bariles ng krudo. Mahigit 20 bilyong piso ang halaga. Kapitan, hindi po natin magagawa yan, sabi ni Mac. Paggulugad ng kalikasan. Iyan. Bukod pa rito, ang pinsala sa kumpanya. Buhay ba muna o pera? Sigaw ni Cardo. Tama siya. Ngunit kung itatapon ang langis sa kipot ng Hormuz, magkakaroon ng napakalaking kalamidad sa kalikasan. Magiging international issue iyan. Narinig ang countdown mula sa VHF. Sa Persian. 10, 9, 8. Magpasya na po kayo, Kapitan. Sigaw ni Mac. 7, 6. Tumingin sa akin ang lahat. Ang kanilang mga mata. Takot, pag-asa, tiwala. 5, 4. Binuksan ko ang aking mga mata. Hindi natin ibubuhos ang karga. Matatag kong sabi. Maghahanap tayo ng ibang paraan. 2. Mac. Sigaw ko. Saan eksaktong matatagpuan ang hangganan ng kiprot ng Hormuz? Ha? Nagtatakang sabi ni Mac. Hangganan? Kung saan nagtatapos ang teritorial na tubig ng Iran at nagsisimula ang teritorial na tubig ng Oman. Mabilis na binuksan ni Mac ang chart. Dito po, sa harapan natin. Kinakalkula ko. Sa kasalukuyang bilis, 30 minuto pa. Ang isang oras na deadline ay wala ng saysay. Tahimik ang VHF. Tense na katahimikan. At muling umalingaw-ngaw ang Persian. Isinali ni Dave. Huling babala. Huminto ka agad. Kung hindi. Dave, kinuha ko ang mikropono. Sabihin mo sa kanila, ayon sa International Maritime Law, ginagamit naming ang Right of Innocent Passage. Kami ay sibiliyang merchant vessel at walang ginagawang anumang adversarial na aksyon. Kung aatakehin nila kami, iyon ay paglabag sa international law at matinding ipoprotesta ng gobyerno ng Pilipinas. Nag-atubili si Dave. Kapitan, kung sasabihin po natin iyan. Negosasyon ito ngayon, sabi ko. Pinapansin din nila ang international public opinion. Nagtitindig balahibo na nagsalita si Dave sa Persian. Mahaba at magalang na pananalita. Huminto ang fast boats. Malamang ay nakikipag-ugnayan sila sa kanilang headquarters. Ginamit ko ang pagkakataong iyon. Cardo, delikado din ba ang boiler 2? Malapit na rin po sa limitasyon ang 3. Kailangan lang nating tiisin ng 3 minuto. 3 minuto lang. Susubukan po namin. Tiningnan ko ang speedometer. Hindi umaangat mula 16 knots. Kung ibabawas ang 3 knots mula sa agos, 13 knots lang talaga. Tiningnan ko ang chart. 8 milya pa sa hangganan. 37 minuto ang aabutin. Napakatagal. Kapitan, mahinang sabi ni Mac. Magbabago ang agos. Ano? Oras na para magbago mula low tide patungong high tide. Itinuro ni Mac ang tide table. Sa loob ng 10 minuto mula ngayon, bababa ang epekto ng agos. At kung magsisimula ang high tide, pabor na sa atin. Opo, ngunit 20 minuto pa iyon. Kakayanin ba natin hanggang doon? Muling narinig ang Persian mula sa VHF. Lumiwanag ang mukha ni Dave. Kapitan, nakikipag-ugnayan daw po sila sa kanilang senior officers. Maghintay daw po tayo sandali. Gaano katagal? Sa loob daw po ng 10 minuto. Sasagutin nila, 10 minuto. Sa panahong iyon, makakabawas kami ng 2 milya. 6 milya na lang sa hangganan. Sige, panatilihin ang bilis. Patuloy na sinusundan kami ng fast boats. Nagbabantay. Ngunit hindi sila umaatake. Lumipas ang 10 minuto. May signal sa VHF. Nakikinig si Dave. Naging balisa ang kanyang mukha. Kapitan, tinanggihan po. Sabi po, huminto raw po tayo kaagad. Ang distansya sa hangganan ay 4.5 milya. Sagot ni Pao. Malapit na ang pagbabago ng agos. Ituloy, sabi ko. Kapitan, sigaw ni Benny. Isang fast boat ang lumalapit sa unahan natin. Tiningnan ko ang radar. Totoo, isang fast boat ang humaharang sa aming daraanan. Warning shot siguro, sabi ni Mac. At binaril nga ng fast boat. Tumama sa dagat, 100 metro sa harap ng aming busog. Umangat ang tubig. Kailangan nating huminto, sigaw ni Pao na parang umiiyak. Tumingin ako sa unahan. Sa dilim, malayo, nakita ko ang parola sa baybayin ng Oman. Lampas doon ang hangganan. Mac, mahinang tanong ko. Kung makapasok tayo sa teritorial na tubig ng Oman, ano ang mangyayari? Hindi na po tayo masusundan ng Iranian fast boats. International law violation na po iyon. Kung gayon, ituloy lang natin.
Ngunit paano kung umatake sila bago tayo makapasok? Nag-atubili si Mac, muling binaril. Ngayon mas malapit, 300 metro sa harap namin. Ang susunod ay tatama na sa katawan ng barko. Cardo, kinakapit ko ang intercom. Lahat ng boiler, emergency output. Itulak ng maximum sa loob ng 10 segundo lang. Kapitan, sasabog ang makina. 10 segundo lang. Pagkatapos noon, kahit ano pa ang mangyari, naiintindihan. Naging sigaw ang tunog ng makina. Parang sumisigaw ang buong barko. Nanginginig ang buong katawan. Nagkalat sa sahig ang mga gamit sa tulay. Ang karayom ng speedometer ay umakyat ng baliw. 17 knots, 18 knots, 19 knots. Breakthrough, sigaw ni Pao. Nagsimulang magbago ang agos. Mula sa baliktad na agos, pabor na ang agos. Nagsimulang itulak ng tubig ang barko. Ang aktwal na bilis sa tubig ay umabot sa 23 knots. Isang bilis na hindi pa kailanman naabot ng isang 300,000 dalaladang tanker. Umalingaw-ngaw ang Persian mula sa VHF. Puno ng galit ang boses. Inutusan na kaming magpaputok! Sigaw ni Dave na parang umiiyak. Nagsimulang magpaputok ang machine gun mula sa fast boat. Bumuhos ang bala tulad ng ulan. Yumuko! Sigaw ko. Tumama ang mga bala sa katawan ng barko. Narinig ko ang tunog ng pagtagos sa bakal. Ang mga salamin sa bintana ng tulay ay nabasag. Ngunit hindi kami huminto. 1 milya sa hangganan! Sigaw ni Mac. Nagpatuloy ang putok ng machine gun. Narinig ko ang tunog ng pagsabog sa likuran. May tinamaan. May sunog. Narinig ang boses mula sa deck crew sa intercom. Patayin ang sunog sa likuran, utos ko. Ngunit panatilihin ang bilis. 0.5 milya, nagbibilang si Pao. Huminto ang putok ng machine gun. Nagsimulang bumagal ang fast boats. Nadaan na ang hangganan, sigaw ni Mac. Nakapasok na kami sa teritorial na tubig ng Oman. Nagdiwang ang lahat sa tulay. Niyakap ng mga tripulante ang isa't isa. Tumingin ako sa likod. Ang Iranian fast boats ay huminto sa hangganan. Sinasalubong kami ng searchlights, ngunit hindi na sila humahabol. Cardo, ibaba ang output ng makina. Ibaba na po, Kapitan. Narinig ang boses ni Cardo. Ang Boiler 3 ay nasira, ngunit walang problema sa operasyon. Dahan-dahang bumagal ang barko. 20 knots, 18 knots. Bumalik sa normal na 17 knots. Napatay na po ang sunog sa likuran, ulat ni Benny. Bahagyang nasira ang bahagi ng kubyerta, ngunit ligtas ang karga. Bumagsak ako sa upuan. Nawalan ng lakas ang buong katawan ko. Kapitan, lumapit si Mac sa akin. Nagawa natin. Nagawa natin. Lahat tayo. Sagot ko. Muling may bagong signal sa VHF. Ngayon, sa Ingles. Sa Philippine MV Lapu-Lapu. Dito ang Oman Navy. Maligayang pagdating. Kailangan ba ninyo ng escort? Tumingin sa akin si Dave nagtataka. Tumango ako. Oman Navy, nagpapasalamat kami. Humihingi kami ng escort, naiintindihan. Magpapadala kami ng 2 patrol boat sa loob ng 10 minuto. Makalipas ang 10 minuto, 2 patrol boat ng Oman ang sumama sa kaliwa at kanan namin. Ligtas na escort iyon. Kinuha ko ang teleponong satellite. Oras na para tawagan ang kumpanya. Tumunog ang ring. Sinagot ng General Manager. Kapitan de la Cruz, ligtas ka ba? Nagkakagulo dito sa balita. May barilan daw sa Hormuz. Ligtas po, General Manager. Ang MV Lapu-Lapu ay nakapasok na sa Oman. Patungo na po kami sa Pilipinas. Mahaba ang katahimikan. Sa huli, sinabi ng General Manager, nagawa mo. Kapitan de la Cruz, napakagaling mo. Naging pigil ang aking lalamunan. Maraming salamat po. Ligtas ba ang lahat ng tripulante? Opo. May ilang minor injuries, ngunit walang serious injuries. Ang barko ay bahagyang nasira ang bahagi ng kubyerta at isang boiler ang nasira, ngunit operational pa rin. Mabuti, maglakbay kayo ng mabagal at ligtas. Huwag na kayong magmadali ngayon. Naputol ang tawag. Sa labas ng bintana ng tulay, lumiwanag ang silanganing kalangitan. Bukang liwayway na. Kapitan, tanong ni Pao, gaano katagal pa po tayo makakarating sa Pilipinas? Binuksan ko ang chart. Mga 10 araw pa. Kung dahan-dahan. Dahan-dahan? Natawa si Mac. Ganda po, tumawa ang lahat. Naging lundo ang tensyon at bumuhos ang pagod. Bumalik na kayo sa inyong mga posisyon, sabi ko. Mac, ikaw muna ang mag-duty. Magpapahinga ako sandali. Opo, Kapitan. Lumabas ako ng tulay at patungo sa aking silid.
Habang naglalakad sa pasilyo, isa-isang lumabas ang mga tripulante at nagbigay ng saludo. Sumaludo rin ako. Binuksan ko ang pinto ng aking silid. Sa mesa, naroon ang drawing na ginawa ng aking anak na babae. Mahal kita, Papa ang nakasulat. Humiga ako sa kama. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pauwi na kami. Makalipas ang 10 araw, Marso 13, 2026. Nakita ko na ang pasukan ng Manila Port. 14, 15, 16, 17, 18. Ang parola sa pantalan ay kumikinang sa sinag ng araw sa umaga. Manila Port Radio, dito ang MV Lapu-Lapu, humihingi ng pahintulot na makapasok. MV Lapu-Lapu, maligayang pagdating. Ididirekta namin kayo sa berth 3. At saglit na huminto ang boses ng traffic controller. Kapitan, salamat po sa inyong serbisyo. Maraming salamat. Sa kubyerta sa labas ng tulay, natipon ang mga tripulante. Lahat ay nakasuot ng uniforme. Walang sinumang nawala. Lumapit ang pantalan. Isang eksena ang bumulaga sa akin na hindi ko inaasahan. Daan-daang tao ang nagtipon sa pantalan. Mga empleyado ng kumpanya, pamilya at media pa. Ano po iyan? Nagulat na tanong ni Pao. Tumawa si Mac. Mga tagapag-welcome po. Hindi ba kayo nanonood ng balita? Ang pagtakas natin sa Hormuz ay naging balita sa buong mundo. Wall Street Journal, BBC, CNN, lahat. Kasi po, tayo lang ang nagtagumpay. Paliwanag ni Mac. Noong araw na iyon, 12 barko ang sumubok na dumaan sa Hormuz, ngunit tayo lang ang nakalusot. Ang iba ay pinigilan. Dumikit ang barko sa pantalan, inihagis ang mga moorings, at inikot ang barko sa pier. Ibinaba ang gangplank. Ako ang unang bumaba. Sa pantalan, naghihintay ang general manager. Nag-abot siya ng kamay para makipag-shake hands. Kapitan De La Cruz, ipinagmamalaki ka ng Pilipinas. Wala po iyan, sabi ko. Hindi, seryosong sabi ng general manager. Ang desisyon na ginawa mo at ang paraan ng pagpapatupad mo noong araw na iyon ay maituturo sa mga libro. Mula sa likod ko, isa-isang bumaba ang mga tripulante. Nagsalubong ang mga pamilya, niyakap ang isa't isa. Mayroon ding umiiyak. Bumaba si Cardo. Lumapit ang kanyang asawa at anak na lalaki. Si Cardo, na malapit ng mag, 60, ay hindi umiiyak, ngunit namumula ang kanyang mga mata. Si Pao, si Dave, at lahat ay nakikipag-ugnayan sa kanilang mga pamilya. Tumingin ako sa paligid. Nasaan ang anak ko? Papa, narinig ko ang boses ng isang bata. Mula sa gitna ng maraming tao, isang maliit na kamay ang kumakaway. Lumapit ang aking asawa, dala ang aking anak. Nang ibaba niya ang anak ko, tumakbo ito patungo sa akin. Papa, nakita kita sa balita. Sabi nila, hero ka daw. Binuhat ko ang anak ko. Ang bigat mo na, hindi ka naman siguro lumaki sa loob ng 10 araw, hindi ba, hero? Hindi naman, natawa ako. Gusto ko lang umuwi. Lumapit ang asawa ko, hinawakan niya ang aking kamay. Salamat sa pagod. Pasensya ka na sa pag-aalala na ibinigay ko sa iyo. Pagkatapos nito, magtatrabaho ka na sa lupa, ha? Pangako. Oo, pangako. Niyakap ako ng anak ko sa leeg at sinabi, Papa, ano po ang regalo ko sa birthday ko? Ano ang gusto mo? Model ng barko. Model ng barko ni Papa. Natawa ako. Oo, bibilhin kita. Model ng Lapu-Lapu, ha? Lumapit ang mga reporter. Sinalubong kami ng kamera. Kapitan De La Cruz, isang salita po. Tumingin ako sa kamera. Dala pa rin ang aking anak. Hindi po ako espesyal na bayani. Isa lang akong mandaragat. Ngunit may isang bagay akong masasabi. Lumingon ako sa likod. Nakatayo ang MV Lapu-Lapu sa pantalan. May bakas ng bala sa likuran, ngunit matatag pa rin ito. Ang 22 tripulante sa likuran ko ang totoong mga bayani. Kung wala ang kanilang tiwala at tapang, hindi sana tayo naririto. Nagpalakpakan ang mga tripulante. Nagpalakpakan din ang mga pamilya at empleyado ng kumpanya. Tiningnan ko ang Lapu-Lapu. Isang barko na nakasama ko sa loob ng 15 taon. Ito na siguro ang huling biyahe ko dito. Nangako akong magtatrabaho na sa lupa, ngunit wala akong pinagsisisihan. Ang dagat ay laging naroroon. Patuloy na umaalon ang tubig at umaagos ang agos. At mayroong laging dadaan sa dagat na iyon. Ngayon, ayos lang kung hindi na ako. Hinawakan ng anak ko ang aking kamay. Papa, uwi na tayo. Oo, uwi na tayo. Naglakad kami palabas ng pantalan.
Sa likod namin umalingaw-ngaw ang busina ng lapu-lapu. Mahaba at mababang tunog, parang pamamaalam. Nagkaway ako ng hindi lumilingon. Salamat MV Lapu-Lapu. Salamat dagat, uuwi na ako. Ang kwento na narinig ninyo ay isang kathang-isip na muling binuo batay sa totoong pangyayari. Noong Marso 1, 2026, nang malapit nang mablokade ang Kipot ng Hormuz, ang VLCC tanker na Bellatrix King ng Pilipinas ay nag-iisang nakalusot sa Kipot. Noong panahong iyon, iniulat ng Wall Street Journal at iba pang pandaigdigang media ang balita at ito ang tanging barko na nakabalik sa Pilipinas sa gitna ng 12-dosenang barko na na-stranded sa Gulpo ng Persia. Ang kwento ngayon ay inspirasyon mula sa aktwal na pangyayari. Ang mga karakter, kabilang si Kapitan Jose Joe de la Cruz, ay kathang-isip na mga tao at ang mga partikular na sitwasyon at usapan ay nilikha para sa kagandahan ng drama. Ngunit ang puso ng kwento ay naglalaman ng tunay na tapang at desisyon at profesionalismo. Ang pinakakinagiliwan ko habang nililikha ang kwentong ito ay ang tahimik na profesionalismo ng mga mandaragat ng Pilipinas. Mga taong tahimik na ginagawa ang kanilang trabaho kahit hindi sila pinapansin ng mundo o walang nakakaalam sa kanila. Mga taong sa gitna ng krisis ay walang mga matitingkad na slogan o bayaning kilos kundi ginagawa lang ang kanilang makakaya. Ito ang ginawa ng mga tripulante ng Bellatrix King at ito ang ginagawa ng napakaraming mandaragat ng Pilipinas sa mga karagatan ng mundo na nagdadala ng mga karga ng ating bansa sa mismong sandaling ito. Ang langis mula sa gitnang silangan na binibili natin sa supermarket, ang gasolina na ginagamit sa mga pabrika, lahat iyan ay dumaan sa dagat dahil sa tapang at profesionalismo ng isang tao. Sana ang kwentong ito ay maging isang munting pagpupugay sa kanila. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe at mag-like. Ang inyong suporta ay nagbibigay sa amin ng lakas upang makalikha ng mas magagandang kwento. Magkita-kita tayo sa susunod na video.